Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Grabe pala yung hinanakit ni nang yumaong si Cabral, no? Grabe palang hinanakit. Hinanakit saan? Marami. Hinanakit sa gobyerno, hinanakit sa DPWH, hinanakit sa kanyang dating boss na dating sekretary, si Manuel Bunuan. O yun, puno daw ito ng hinanakit eh. Masama talaga yung loob, kaya grabe yung depression. Kaya siguro, ayon kay Atty. May Divina Gracia, malamang itong mga hinanakit na ito. Ito yung nakapagpabigat ng kanyang damdamin na umabot sa punto ng kanyang naging desisyon. Alam naman natin na halos ang lahat ng mga points tumuturo, mga ebidensya na kinitil niya ang sariling buhay. Ayon yan kay Secretary of Interior and Local Governments Jun Vic Rimulya. Kahit ang pamilya, halos tanggap na rin yung ganun. Tanggap na rin yung ganun. Kasi mayroon na pala yan eh. Ilang beses nang nagtangkang tapusin ang kanyang buhay. Gamit ang kutsilyo, napigilan lang ng kanyang anak. Tumalon sa hagdan, nasugatan. Nadala nga daw sa ospital eh. Pero, ang nakakomplicate talaga, ang masyadong nakapabigat daw sa damdamin ni dating nang yumaong si Yuse Cabral, ay yung mga hinanakit. Ang mga hinanakit niya pala, ang unang hinanakit niya, siya ay career official, career professional siya. Galing siya sa rank and file, tumaas, umangat hanggang sa maging USEC. 40 years na siya. Ngayon, bilang nasa USEC ng planning, Undersecretary for Planning, sa kanya pinapadala yung mga projects ng mga kongresista, mga senador, pati yung gustong ilagay sa plano ng DPWH ng kanyang mga superiors, yung mga nakakataas sa kanya na mga officials. Siyempre, ang nakakataas sa kanya, secretary, siguro presidente, pati mga senador, kongresista. Ang daming inaano sa kanya, pinapagawa. Linalagay niya naman dun sa plano. Kung anong planong sinabi, linalagay niya. Kasi USEC siya for planning. So ngayon, ang sinasabi daw na hinanakit nito ni Cabral, bakit yung mga nasa taas, yung mga boss, yung mga sa kanya, nakakataas sa kanya, bakit nalilibre? Parang siya lang ang maiipit. Parang naman yan. Sumunod lang naman siya sa mga instructions. And she felt that she was being used as a scapegoat for the men or the individuals who are really culpable or responsible for this flood control mess. She was spiraling into depression kasi lagi niya sinasabi, "Ma'am, anong ginawa ko? Sumunod lang ako. I was just being a good soldier." Ever since. Yun daw ang isang hinanakit. Makakalibre yung mga hindi magiging accountable yung mga matataas na official sa kanya. Yung mga hindi lang mga nasa DPWH, congressman, senador, yan naman daw yung nagpagawa sa kanya noon. Ano naman daw magagawa niya? Ang pangalawang hinanakit, ang tagal niya na umano sa DPWH, 40 years. Tapos sinibak lang siya ng ganun-ganun lang. Summary pala yung dismissal sa kanya, hindi na dumaan sa mga proseso-proseso. What really started it was when she was summarily dismissed, although under the guise of a courtesy resignation. When she was summarily dismissed from the DPWH after by Secretary Vince Dizon. Yes, after 40 years of service. And when she was denied her retirement pay, she was asked to tender her courtesy resignation. Nung nagpalit ng secretary ng DPWH, ito ng si Vince Dizon, kaagad. Parang, pinaalis kaagad siya sa DPWH. Wala na daw proseso. Kaya medyo masakit daw ang loob ni Cabral. Hindi pala siya nag-resign na yung voluntary, maluwag sa loob. Hindi. Talaga? Parang pinilit. Summary dismissal. Kaya masama daw ang loob. Sabi ni Atty. May Divina Gracia. Ang pinakahuling masama yung loob niya, nung nag-appear na sa Senado, itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo,
I think this was on or about the hearing or sometime or just days after the hearing where former Undersecretary Bernardo implicated her. At dinadawit na nga siya, nakikita niya siyempre sa TV, yung kanyang boss, ang dati niyang boss, Secretary Manuel Bunuan, iniwan na siya, tumakas na papunta sa Amerika. That was also contributory to Her her depression. depression because she felt that parang she was being abandoned. Masyado daw mabigat yon dito kay Cabral. Parang siya na yung naiwan. Ayaw niya naman daw mag-abroad. Ayaw niya ning tumakas. Pero masakit daw masyado sa damdamin ni Cabral na yung kanyang dating boss ay iniwan siya, nandun na sa Amerika, si Manuel Bunuan. Na siya na yung nadawit na siya sa mga sinasabi ni Bernardo, kaya medyo mabigat na daw yung pasanin ni Cabral. Yun ha. Ayon yan kay Attorney Maydi Binagracia, yung abogada ni Cabral, nitong yumaong si Cabral. Kinikwento na ito ngayon ni Attorney Maydi Binagracia kasi pinayagan na siya ng pamilya. Kaya, kumbaga, yung interview ni Karen Davila, maraming nililinaw. Yan yung anyway, based yan sa kwento na yan ni Attorney Maydi Binagracia, yun ang mga nagposibleng nagtulak. Yung mga hinanakit na yan nito ni Cabral, kaya siya umabot sa yung sabi ng mga autoridad, nagpakamatay. Pero sa totoo lang, dapat din kasi sa part ng yumaong si Cabral, nung may pinapagawa sa kanya, pag alam niyang mali, huwag niyang gagawin. Alam namang lahat ng pinagawa sa kanya, lawful. Ay, di ba? Lawful orders. Ibig sabihin, yung ayon sa batas na mga orders. Pag sa tingin mo, unlawful na tong pinapagawa sa iyo, huwag mo nang gagawin. Di ba? Mahirap kasi kahit unlawful. Alam niya naman, saka imposible namang lahat ng ginawa niya sa 40 years na yan. Kasi ang sinasabi ng abogada, si Attorney Maydi Binagracia, walang krimeng nagawa si Cabral. At hindi niya daw alam na mayroong mga kickbacks na yan. Hindi daw niya alam. Wow naman. Ay, yun lang. Wala namang maniniwalang walang alam. Anyway, panoorin nyo na lang mga kabunyog, mga kawayan, yung interview dyan kay Attorney Maydi Binagracia. O mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.